Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Upang patatagin at palawigin pa ang industriya ng agrikultura sa bansa, inilunsad ng Department of Agriculture ang Buwan ng Butil, Serbisyo Caravan sa Quezon City, Taguig at Manila. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalimin pa ang kaalaman ng mga Pilipino sa industriya ng agrikultura. Sa ilalim ng programa, inilalapit mismo ng DA sa mga mamamayan ang mga serbisyo nito upang ipamalas ang suporta ng pamahalaan sa ating mga magsasaka, mangingisda at mamimili. Tampok sa Caravan ang Kadiwa program kung saan makakabili ng mura at dekalidad na 20 pesos kada kilo ng bigas. Pamimigay ng mga libreng punla, fingerlings and coconut seedlings distribution, at mga training patungkol sa organic agriculture. Bukod dito, isinusulong din ang food security at sustainable farming sa nasabing programa. Ngayon, ang huling araw ng serbisyo caravan ng DA at matatagpuan ito sa 3 magkakaibang lokasyon. Sa BPI compound sa Malate, FTI Administration Building sa Taguig, at sa NFA Building sa Visayas Avenue, Quezon City. Sa kabilang dako naman, lumapag na sa Catanduanes ang programang Benting Bigas Meron Na. Ito'y bahagi ng advokasya ng Administrasyong Marcos Jr. upang gawing abot kamay ang pagkain para sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Kasama sa priority beneficiaries ng programa ang mga miyembro ng 4Ps, mga PWD, solo parents at senior citizens. Inaanyayahan ang lahat ng eligible beneficiaries na magtungo sa Kadiwa ng Pangulo Outlet na matatagpuan sa Capitol Grounds sa Virac, Catanduanes. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Last night, nag-issue po kayo ng statement denying yung accusations ni Senator Amy Marcos against the President and the First Family. Aside from issuing statements of denial, how does the First Family intend to respond, or does the First Family intend to hold the Senator accountable for her statements? Let's just wait and see. As of now, we do not have any plan of making any legal action against her. So let's just wait. Ma'am, when and where will the President draw the line? Some political analysts are saying that the Senator's statements are a form of destabilization. Does Malacanang view it as such? And how does Malacanang intend to act on that? Let us check first all the facts and the statements that she made. Then it's up to the OJ, maybe Ombudsman, if they will make any initiative to investigate this matter. Next question mula po kay Jean Mangaluz, PhilippineStar.com. Good afternoon. So the shakeup with the economic managers comes in the last stages of the budget deliberations. How will this affect the 2026 budget? And does the palace think that these reassignments are enough to restore the people's trust in the budgetary process? Well, maybe it may be an issue, but we were able to talk to Secretary Go, and according to him, any reassignments of the cabinet members to DOF and DBM, they are all the same people who work on the budget, who work on the finance. So there will be no problem with that. So can we assure the people of a timely passing of the budget? Timely passing of the? 2026 budget. Yes, there will be. They are working on that. Sunod na tanong mula po kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon, ma'am.
May mga kaalyado po si Vice President Sara Duterte na nananawagan ng pagre-resign na ni Pangulong Marcos. So magiging option ba ito ng Pangulo? At categorical po na maaari niyo pong sabihin na hindi kailangan na magre-resign ng Pangulo? Kanino pong supporter ulit? Vice President Sara Duterte. So kailangan pa po bang i-memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Follow up lang, ma'am. Ma'am, while si President Marcos po ang nagsimula nitong pag-investigate dito sa corruption allegations, hindi po nyo ba nakikita na nagbubumirang ito sa kanya at bandang huli siya pa yung talaga mapupuntiran itong investigation na ito? Hindi po natin nakikita nagbubumirang ito, pero ito ang nais ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para mailihis ang issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Dahil kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging maligaya ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato, ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at pugsain ang korupsyon. One related question from Ivan Mayrina. Yusek, does the President feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismo ang sasagot. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan ay nasagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Balbasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos, from video ni Zaldico hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos, sa assessment ninyo, naka-trigger ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, naka-trigger ng public outrage, hindi sa Pangulo. Kung hindi bumabalik ito sa kasinungalingan nila Zaldico at saka ni Senator Amy Marcos. Marami na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na ang sinabi ni Zaldico ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mambabatas na nagsasabing, hindi ka panipiniwala ang sinabi ni Zaldico. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang mga bintang. Bintang na sa ngayon ay walang basihan. Patungkol kay Senator Amy, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Hindi rin niya iningayan ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang ininga niya dito ay pabor pa mismo sa taong umaming siya ay murderer.
Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. So kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon. Sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from Palace. Ang House of Representatives kasi kahapon, yung mga House leaders sinabing solido po ang House of Representatives kay PBBM and fully support PBBM sa kabila po ng kaliwat ka ng ingay na ibinabato sa Presidente. Maraming salamat at dahil marami pa rin po naniniwala sa ating Pangulo. Dahil ang mga taong gumagamit ng kanilang isipan at nag-a-assess ng katotohanan, maniniwala sa ginagawa ng Pangulo. Ang pagsugpo sa korupsyon. Alam nila na ang lahat ng ibinabato sa kanya at ingay na ibinabato ng mga destabilizers ay pawang ingay lamang upang magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Ma'am, nasagot niyo naman po yung issue na yung regarding sa legal na hakbang ng posibleng legal na hakbang na gagawin ng first couple laban kay Senator Amy Marcos. Sabi niyo wait and see. Pero kukuha lang po ako ng reaction din. Si Majority Leader Sandro Marcos nagbigay din ng pahayag kay Senator Amy at sinabi niya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinawag niya itong web of lies. Reaction lang po in the Palace. Yung kasinungalingan naman po talaga, kitang-kita niyo naman po. This is the same playbook ng kanyang mga kaalyado. Unang araw pa lang yata sa Maisog Rally, ito na po ang iniingay. Pero after a while, nagsalita ang dating Pangulong Duterte na walang katotohanan ng kanyang binibintang patungkol sa paggamit ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. So paiba-iba ng kwento, pero isa lang ang adhikain, tanggalin ng Pangulo sa pwesto. Yun po sinabi ni Majority Leader, ma'am. Sorry. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. At yun nga. Ano po yung reaction ninyo dyan? Well, I cannot speak for Congressman Sandro. Kung ano po ang sinabi po niya, although meron akong kopya, sabi niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. I think he's talking about the character, the attitude of being a sibling. So, totoo naman, sa kapwa natin Pilipino, hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Nung mga nakaraang linggo, nakapagbigay na po ng assurance yung Malacanang regarding po dun sa mga economic indicators tsaka targets na ma-achieve. Kaso recently po, after po mag-resign ni Executive Secretary at ni DBM Secretary Pangandaman, can the government, is the government still confident na ma-achieve pa rin niya yung mga economic targets niya this year? Yes po, yan po nga ang ating good news. Ekonomiya ng bansa na nanatili matatag at bukas para sa mga investors. So mamaya babanggitin ko yan. Follow-up na lang po. Bali, paano po ma-maintain ng Marcos administration yung trust ng public at ng business sector? Unang-una, ano po ba ang nilalabanan ng Pangulo? Kitang-kita po natin ang nilalabanan niya, korupsyon. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin niyo ang leader na kumakalaban sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang trabaho sa gobyerno? So, kung kayo investor, mas dapat kayo magtiwala sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil kahit mismo siya, ang gusto niya, malinis ang bansa mula sa korupsyon. Bale ma'am, so far wala pong business sector, business group na lumapit sa Malacanang para mag-follow up kung ano na nangyayari dun sa mga cabinet. Wala akong update sa ngayon. Thank you po. Isang related question mula kay Chloe Ofana, Business World. Good afternoon po. Yung pag-a-assign po kay Secretary Recto as ES, isa po ba doong reason is yung para matulungan po ang Philippine economy to improve sa quarter 4 and merge po natin yung GDP growth target natin for the year? Hindi naman nawawala ang pagiging ekonomista kay Executive Secretary Ralph Recto. So kung ano po yung maitutulong niya, ibibigay niya naman po yun. So we expect po a bigger role from Secretary Recto po para to reach these targets. Yan naman po ang kanyang pinangako. Thank you po. Sunod na tanong mula kay TJ Mendoza, Net25.
Afternoon, Yusek. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the president's teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para masugpo ang korupsyon sa bansa. And a quick follow-up lang po, is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test si PBBM. Same station. Yes, Net 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Sunod na tanong mula kay Cresilyn Catarong, SMNI. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding po rin po sa allegations ni Senator Amy, sa tingin po ng Malacanang ay gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng administrasyon po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag-i-evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Yusek, another po, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Amy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DZBB. Hi, Yusek. Ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay DepEd Secretary Sani Angara? Kasi at one point nabanggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Magsasubmit din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni Presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil kung ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay siya'y malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangang mag-submit ng resignation. Another one, ma'am. Mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. Nag-submit na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusek Tregiv at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon. Na po ito. Kahapon pa lamang po. Okay. So hindi pa po tinatanggap? Hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo, pero pinadala na po kahapon. Okay, salamat po. One related question from Katrina Domingo.
Ma'am, you mentioned on Secretary Angara na kung ang paniniwala niya siya ay malinis, hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Following the same logic, applying it to former Executive Secretary Lucas Bersamin and former Budget Secretary Amina Pangandaman, bakit po magkaiba yung application ng logic or ng treatment doon sa tatlong sekretarya? Does it imply that the former ES and the former Budget Secretary may somehow have a sliver of doubt in terms of their integrity, unlike Secretary Angara? Liwanagin natin. Wala pong pagkakaiba. Ang dalawa po, si Executive Secretary at si Secretary Mina, ay voluntaryong nag-resign out of delikadesa at gusto nila kung magkakaroon man ng investigasyon ay may malaya magkakaroon ng investigasyon. Ang Kasekretary Sani Angara, wala naman po siyang voluntaryong pag-resign. At ang sabi po natin, kahit po nag-resign si ES Lucas Bersamin at si Secretary Mina, nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa kanila. Even out of delicadeza? Secretary Sani Angara, I think that the question should be thrown at the Secretary Angara. Huling tanong mula kay Bettina Unite, Manila Bulletin. Ma'am, you earlier mentioned po that the government would provide protection to Saldico po if he comes home and testify po. Is this confirmed, and kung anong klaseng protection po yung ibibigay ng gobyerno po? Again, what is confirmed? Kung magbibigay ang gobyerno ng protection po if he comes home and testifies. Kahit naman po sinong Pilipino ang uuwi dito at sinasabing nanganganib ang kanilang buhay, bibigyan po ng proteksyon ng gobyerno. At pati po ang Office of the Ombudsman sa ating pagkakadinig ay sinabing po proteksyonan po siya. Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, have you spoken to the President since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean I am not holding my punches anymore? Direkta nyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, ma'am. May basbas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy? Anong messaging po ba ang sinasabi? Madami na po ako sinabi. Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Maraming salamat, Yusek. Tuesday New, DZWB. Ma'am, pahabol lang, ano po. Ang business group po, ECO, particularly si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ay tahasan na pong nagsalita na dismayado sila sa nangyayari ngayon, nakakapirwisyo na raw po sa kanilang mga negosyo itong nangyayaring anomalya sa flood control projects, aligasyon sa Pangulo. Parang ang sinasabi po niya ay tapusin na yung ganitong mga kontrobersiya at ano raw po ang inaasahan nilang gagawin ng palasyo para itong mga ito ay hindi na makaabala sa takbo ng negosyo sa bansa. Totoo naman po. Ang mga ingay na to, nakaka-apekto po to sa ekonomiya. Pero ano po ang maaaring gawin? Isinisigaw ng ibang mga grupo. Dapat maging transparent. Dapat ipakita, isa publiko ang paghihiling ng ICI. Pero ang pagsasapubliko ng anumang hearing, nakakapagdulot ito sa pagpapagulo. Although nakikita natin ang katotohanan, pero nagiging issue siya everyday. At itong mga isyong ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. So, paano pahihintuin to? Kapag ipinahinto na isa publiko ito, sasabihin naman ng mga nag-a-advocate ng freedom of expression and transparency and accountability, ay tinaktakpan ng gobyerno ang paghihiring. Tinatakpan ng gobyerno ang mga dapat na isiwalat. So, ang Pangulo
kung ano ang nararapat gagawin niya. Hindi niya hahadlangan ang paghihiring, hindi niya hahadlangan ang managot, ang dapat na managot. At sana, maisip din ng mga kababayan natin, yung mga maiingay lamang, yung walang lihitimong adhikain, naaapektuhan po ang ekonomiya natin sa mga ingay ninyong walang kakwenta-kwenta. Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good afternoon, ma'am. The flood control mess. We know that Malacanang remains confident about the president's move to investigate the flood control investigations. But resigned Congressman Zaldico's statement already led to 3 resignations, and former Undersecretary Roberto Bernardo led to the ouster of Senate President, and House Speaker Martin Romualdez was replaced. So maybe know if Malacanang and the president is still confident that his administration will finish strongly until 2028. Hindi ba mas dapat nating gustuhin kung yung sinasabing na-i-involve sa anomalyang to ay mawala sa posisyon? Mas gugustuhin natin na maging malaya ang pag-iimbestiga. So hindi ba mas gugustuhin to ng tao na dapat yung di umanong nasasangkot magbigay daan sa malayang pag-iimbestiga? Yun ang dapat nating naisin. So, paano makaka-apekto to sa stability ng government na pinamumunuan ng ating Pangulo? Salamat, MBC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Ekonomiya ng bansa na nanatiling matatag at bukas para sa mamumuhunan. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas na may matibay na pundasyon at bukas sa pagkakataon para sa mga mamumuhunan. Ito ay sa kabila ng mga hakbang ng administrasyon na wakasan ang malawakang korupsyon sa bansa habang pumapanig sa tapat na pamamahala at pagtugon sa mga hinaing ng taong bayan. Sa ulat ng Department of Finance sa pangunguna ni dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto, hindi matitinag si Pangulong Marcos Jr. sa pag-usig sa sinumang nasa likod ng mga tiwaling gawain. Kamag-anak man, kaalyado, o kahit na ang sariling kadugo. Sa hiling ng taong bayan para sa reforma sa pamahalaan, naninindigan ang pamahalaan na ang lahat ng ito ay tinutugunan sa pamamagitan ng konkreto at mabilis na aksyon, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon, mayroon nang nakalatag na mga komprehensibong catch-up plan ang pamahalaang Marcos Jr. ayon sa national priorities at mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Higit sa lahat, tinitiyak din ng pamahalaan sa taong bayan na nasa tamang landas ang fiscal condition nito at positibo ang mga inaasahan sa mga darating na buwan. Unti-unti ring ibababa ng pamahalaan ang deficit at utang habang lumilikha ng mas maraming trabaho. Tumataas ang kita ng mga Pilipino at mas marami pang aangat ang buhay. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., sinisiguro na ito ay isang gobyernong nakikinig, mabilis kumilos, at inuuna ang interes ng bayan at ng taong bayan. Ito rin ay isang gobyernong tumutupad sa pangako, walang takot, walang pinapaboran, at walang pag-aatubiling pinapanagot ang sinuman. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.